Usong-uso to nowadays, yung baon na baon ka na sa utang at di mo alam kung paano mo ito mababayaran. Kasi you spend too much, nalulong sa bisyo, nalugi sa negosyo, na scam at kung ano-ano pang dahilan. Kahit mag-triple kayod, hindi ka makaahon, hindi ka makabayad. That is my situation right now. 5 years ago, I had the same reason. Until now, meron pa ring utang na di mabayaran. Bank, friends, loan app, lending companies, family, and relatives, name it. They keep coming, naniningil through letters, emails, calls, and all other forms of communication. That will not stop you from worrying a lot, intense shame, and as a result, you got depressed. And when you're depressed, hindi ka makakilos. Yung hindi ka na makapagtrabaho ng maayos, you lost focus, gusto mo na lang sukuan. But here's how to compose yourself, how to deal with it. Makinig at basahin mong mabuti to. Para mas madaling tandaan, tandaan mo tong salitang magbayad ka. Diba mas madaling tandaan, magbayad ka. Letter M. Mag-pray muna, syempre. Hingin natin ang guide ni Lord kung paano natin paplanuhin bayaran ng ating mga utang. Letter A. Alamin natin ang ating mga priority na gastusin. Hindi yung gastos ng gastos kahit hindi naman kailangan. Letter G. Give up all your worries to God. Sabi nga ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang lahat ng yan, ako ang bahala dyan. Letter B. Believe that God will help you. Siyempre nag-pray ka kailangan paniwalaan mo yung prayers mo. Another letter A. Ayusin ang pamumuhay. Kung sa palagay mo, hindi mo naman kayang mag-Starbucks, uminom ka na lang ng 3-in-1 or instant coffee or Barako coffee, diba? Ayusin ang pamumuhay. Hindi puro bisyo, hindi puro pasarap. And letter Y, yakapin at tanggapin ang bagong lifestyle. Yung bagong lifestyle mo ang magsasalba sa'yo para makatipid ka. Yung lifestyle na marunong magtipid. And another letter A, act according to your means. Magkano lang ba ang sweldo mo? Minimum. So dapat nagtitipid ka sa lahat ng bagay. And aarte ka kung magkano lang ang kaya mo. And sa magbayad, last letter is letter D, yung desire to pay. Minsan kasi pag hawak na natin yung pera, hindi na natin naiisip magbayad. So, dapat meron tayong desire to pay. And letter K, kausapin ang mga pinagkakautangan. Di man nila maintindihan agad-agad. Ang dahilan mo bakit di ka makabayad pero at least hindi mo sila tinaguan at kinausap mo sila ng maayos. Di mo man kayang ipangako kung magkano ibabayad mo, pero sabihin mo pa rin sa kanila na magbabayad ka at pilitin mong magbayad nga naman. And lastly, avoid new debt. So, wag nang mangutang. Kapag nangutang ka, alam mo nang wala kang pambayad, hindi matatapos ang puro utang sa buhay mo. Kaya mahirap man na i-avoid ang bagong pangungutang. Tiisin, matuto kang magtiis at wag na ulit uutang. This sounds corny or baduy pero this same guide helped me to have a peace of mind. I was so helpless back then. Now, kahit na matagal na yung iba kong mga di pa nababayaran, alam ko that I can still pay all my debts as long as I live at mabubuhay ako ng may kapayapaan. Dahil kahit kailan, hindi ako pinabayaan ng Diyos. He will supply all my needs. And with the help of the Lord, I can do all things, pati ang pagbabayad ng utang ko. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 13.